Hello, magandang umaga sa inyong lahat, no? Magandang umaga. Babatiin ko ito, si Ma'am Maria Daniela Ann Loris. Tama ba ang pag-aano ko, ma'am? Sabi nga ng good evening, Boss Bungo. Silent listener mo po kami. Pa-shoutout naman po, Boss, 7th wedding anniversary namin this August 10. Nako, kahapon. Pero happy wedding anniversary po si Sir Dennis at si Ma'am Daniela Bernardino. Salamat, boss. More power, God bless. Oy, happy anniversary sa inyo ha. Sorry at ngayon ko lang nabasa, sayang, late. Pero happy anniversary pa rin po. Kasi pagka magpapabati kayo, sinisi eh. Hindi, joke lang, mama. Pag magpapabati kayo, halimbawa, ito yung date, agahan nyo ng konti para mababasa ko kinabukasan saktong-sakto dun sa petsa. Sayang oh. Belated po, ma'am. Anong handa nyo? Meron pang isa nagpapabati sa akin. Ito Japanese yung name eh. Sabing ganun, Kuis, pa-shoutout sa mami ko, si Ma'am Matilde Yamamoto from Wakayama, Japan. Happy birthday sa August 11. O ngayon, sana more birthdays to come at salamat po sa mga tulong nyo po at pagmamahal nyo sa amin. Mahal na mahal ko po kayo. Oh! We love you po from your apo na si Kuya Kurt Rodolph, Ate Princess Kiza, Ate Princess Kiza, Ate Mint de la Rosa at Bunso na anong name ito? Keith ba to o Keith? KYTH eh. Keith de la Rosa at ako po na anak nyo. Ako po na anak. Chris Ellis. Bakit nararamdaman mo mas mahal ni Nanay Matilde yung mga apo? Ganyan talaga yung mga nanay, no? Pag may apo na do not love na yung anak. Talagang huling-huli. Anyway, joke lang joke lang, ma'am. Oy, ma'am, happy birthday sa'yo, Ma'am Matilde Yamamoto. Galing sa anak nyo na si Sir Chris Ellis. Pati sa mga apo nyo, yung mga binasa ko kanina. Ingat po kayo dyan sa Japan. Totoo naman, pagka nagkaroon na ng apo, di na love yung Anyway, proceed tayo dito sa pag-uusapan natin, no? Dito hindi ko alam kung dalawang video to eh. Hindi ko alam kung mabubwisit ako or nung una sorry, nung una natawa ako. Pero nung nalaman ko yung hindi siya nakakatawa. To be honest. Pero pag sorry God, please patawarin nyo. Kasi naman, gago to kasi itong gumawa eh, yung Harris Reynaldo. Ito yung video. Gago eh. Nung ako, napahiya din ako sa sarili ko. Nung napanood ko to, sabi ganun dito, sorry po, haha, kala niya biyaya. Gago. Nakakatawa siya dahil makasalanan ba ako nung pag tumawa ako? Kasi late ko na lang na-realize eh. Kasi yung 'di ba usually ganito kasi pag nag-fist bump, parang ang dating is syempre mga vlogger ganun na uso ngayon For example, halimbawa ito na lang mask. Halimbawa pera ang laman nung kamay. Ipipis bump ka tapos bibigay sa yung pera. Uso kasi yan ngayon. Marami kasing gumagawa niyan. Siyempre ito si tatay, may maggaganyan tapos may dala-dala pang camera. Nakikita niya kasi siguro may camera eh. Ganun eh. Siyempre, kahit ako din naman, 'di ba? Ito yung nangyari. Ay, peace bomb.
Ay, thank you. Isang taon. Nakatuloy. Medyo napahiya si tatay. Noong una, sorry po, no, nagpa-public apology ako. Natawa talaga ako nung una. Di ko naman alam na humiliation video pala ito. Para ako hinihila na ng impyerno eh. Gago din kasi itong Pero pag yung mga second time mo na siyang panoorin, parang ang hirap niya na panoorin talaga. Gago. Kayo manood hindi ko panonoorin. Ay, pisilog. Ay, thank you. Isang taon. Nakatuloy. Nakatuloy ya. Bilang kita. 50 lang po yun. Salamat. Salamat po. Hindi ko alam kung ano yung ire-react ko eh. Alam mo, sobrang guilty ko sa sarili ko nung natawa ako nung pinasa sa akin to. No. So, mamaya na yan. So, ito yung yung paliwanag niya, no. May apology video siya eh. Sabi nga dito, humihingi ako ng kapatawaran kay tatay na nasa video, kanyang pamilya, at sa lahat ng nakapanood. Hindi ko po intention ipahiya si tatay. No, intention mo, binidyo mo eh. Kinuha mo yung reaction eh. Bubulshitin mo pa ba kami? Kung hindi mo intention yun, hindi mo i-video yun. Unang-una, hindi ganun ang iaakto mo, yung magbi-video ka na i-fist bump mo. May gusto kang kunin na reaction doon. Huwag ka mang bullshit, 'di ba? Naging careless din po ako sa pag-post ng video. Inaamin ko na naging careless ako sa pag-post. At naiintindihan ko kung bakit may mga taong nagalit o nadismaya sa akin. Hindi ko dapat hinayaang magkaroon ng ganitong impression, lalo na't ang tao na nasa video ay isang masipag na naghahanap buhay. Patawad po sa inyo, lalong-lalo na kay tatay. Pasensya na po kung hindi man lang po ako humingi ng abiso o kahit i-blurred man lang yung muka sa video. Alam ko rin pong mali ang ginawa ko, pero tinuloy ko pa rin ang pag-post nito. Alam ko pong maraming magagalit sa ginawang pag-post ko. Ano? Alam ko maraming magagalit sa ginawang pag-post ko. Alam mo pala, ba't mo pinost? Hindi ko po ipopost ang video ng may intention. Sadyang hindi lang po ako nag-isip ng tama. Hindi, intention mo yon na i-post talaga. Tama itong sinabi mo, sadyang hindi ka lang nag-isip ng tama. Medyo palusot na hindi maintindihan eh. Then may video siya dito, no? Ito yung video niya. Nga guys, bago ako magsimula, gusto magpasalamat sa barangay ng ng Burabot. Ng barangay ng di pa mag-play Ng Burabot at sa lalo na doon sa kapitan nila. Dahil sa kanila nagkaayos kami ni tatay, tapos doon sa brigada pinabarangay ka tuloy. na din, salamat. And guys, okay na kami ni tatay na dahil doon napag-usapan na namin yung lahat na mga nangyayari. Pasensya na din sa pamilya ni tatay at sa mga naapektuhan. Sa mga pamilya ko din naapektuhan, pero laban lang. Yung pangyayaring yun guys, di na yung maulit. Lesson learned na yun sa akin, sa inyo. Huwag nyo na pong ikalat yung mga video at masyado. Yan ang sinasabi eh. Yung pag-upload mo kasi sa sa social media, yun eh. Permanent record yun eh.
Buti ako hindi nag-viral yung ano, yung nagawa ko sa cosplay community. Kundi yari ang Bungo TV nun. Ay, nako, Diyos ko. Lahat tayo darating sa punto na makakagawa ng ganyan. Hindi man online, ano. Kahit sa tunay na buhay, may mga masasabi ka na hindi dapat. Dahil, syempre, ganito yan eh. May iniisip ka, kunyari, na ibang bagay. For example, ang isip mo ay gusto mo lang makapagpatawa, no? Pero na-overlook mo yung pwedeng mag-suffer do sa gagawin mo. Nangyari sa akin 'yan. Naikwento ko naman na, 'di ba? Yung yung sinabi ko na ano, yung nagko-cosplay, yung kay may Bunny Bear, Bunny Bear. Nakamukha ni Tito Norms yung nasa likod. Kamunti ka na ako doon. Dami nang nagagalit kaya sa akin noon. Buti na agapan ko agad na burahin. Ingat-ingat kayo, men, ha. Pati ako nadali sa ganyan eh. Pero ito kasing ano, itong ginawa mo, kuya. Ano eh, hindi mo ba, let's say, sige, i-accept ko na hindi mo gustong mamahiya, no? Siyempre, na-video mo yon. Vinidyo mo yung ginaganon mo. Tapos, si tatay napahiya. The fact na nung nakunan mo siya ng video, na, siyempre, ire-replay mo yan bago mo pinost, di ba? Kasi, doon sa post mo, ang caption mo kasi dito, saan na ba yon? Ang caption mo kasi doon sa post mo, akala niya, ibibigay sa kanya yung pera. Ibig sabihin, nireplay mo na yun eh. Nung nireplay mo ba yung video, hindi ka ba nakararamdam doon na parang napahiya si tatay? Kasi may unang pagsala yun eh. Bago mo, to be honest, no? Sometimes, pag mag-upload ako ng video, may pagsala ako. Pagka hindi maganda yung pagkaka-explain ko, inuulit ko yung vlog. Kasi pwede kasing prone sa hindi pagkakaintindihan, pwedeng ang tunog ay lalo na yung katulad ng video, no, yung kay Doc Ron, yung regarding dun sa taga Benguet ba yon? Inulit ko yun eh kasi parang may nasabi ako na parang baka mamaya hindi maganda sa pandinig ng dapat ganun din pag magpo-post. Parang sasalain mo muna. I know, maraming tayo na, actually lahat tayo, no? Hindi naman tayo perfecto lahat. Kaya lang syempre, hanggat maaari, may magagawa tayo para i-minimize eh. Yung mga ganitong pangyayari eh. Hindi naman hindi naman mawawala to. Darating ang araw, sasablay din ang karamihan sa atin. Pero mas maganda yung habit na i-check mo na yung ipopost. Doon nang lumalawak yung mga naguguluhan. Ngayon guys, okay na kami kaya wala nang dapat problemahin. Wala nang silang dapat problemahin. Kayo na lang, bahala kayo mag-away-away dyan sa comment section. Yung pagbabanta niyo sa akin guys, itigil nyo na yan at okay naman na kami. Hindi, yun eh. Yun yung kailangan mong pagbayaran eh. 'Di ba? May ginawa kang mali. Siyempre maraming magagalit sa iyo. Maraming may gusto kang gantihan. Minsan pagbabantaan ka pa eh. Parang kami dati nung 2020. Siyempre bayaning-bayani si FLM noon, si Francis Leo Marcos. Kami yung mga naninira. Galit na galit sa amin yung mga tao. Kung mahahalukay ko lang yung mga death threat sa akin noon dati, hindi lang ako. Mga kasama ko din. Marami kaming death threat din noon. Kaya lang, ang pagkakaiba noon, alam namin na nasa totoo kami. Hindi yung ganito. 'Di ba? Magkaiba 'yon.
nag-usap na kami sa mabuting paraan. Ang ilalabas yung picture at yun yung kailangan mong pagbayaran eh sa post mo eh. masyadong sensitibo. Kung ano-ano pang gawin nyo dyan, mapasama palalo kahit okay na. Huwag nang magsalita ng ganun. I-accept mo na lang yun. Magda-die down din yan eh. Alam mo, sa kakasalita mo ng ganyan, lalong gaganahan yung mga tao na awayin ka eh. Mag-sorry ka lang. Period. Wala na yung madaming sinasabi pa. Account na yon yung Mark Harris Dump. Di po sa akin yun. Trace ka namin. Kasi di naman ako yan. Manda ka. Salamat din sa mga barkada ko nagtutulong sa akin at sinasamahan ako sa gantong bagay. Hindi ko sila makakalimutan. Salamat sa inyo. Boy, tingin ka boy. Yo, what's up, David Lawrence nga pala, ang isa kong mabait ng tropa. Anyway. Gerald Katarig. Oh, Punta kayo sa Digar di. next na tayo. Next. Or next video na. 16 minutes na. Mamayang hapon na lang yung susunod ha. So, yun naman ang lesson na may intindihan natin. Lahat tayo prone sa ganyan. Kaya lang, dahil may nangyari ng ganyan, ang mangyayari, isala mo muna. Yung video na ginawa mo, na ipopost mo, panoorin mo muna. Kapag wala ka nakita mali, panoorin mo uli. Mga 2 beses. Kapag parang feeling mo may sablay, ulitin mo. Or wag mo na i-post. Yun lang. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.